PBBM nainip na sa mabagal na release ng national IDs ayon sa DCIT. Ang detalye mula kay kapartner Melrose Manuel. Kapartner Melrose. Inilatag ni Department of Information and Communication Technology o DICT Secretary Ivan Oy ang plano ng DICT na maglabas ng Digital National IDs. Sa sectoral meeting ng Pangulo sa Malacanang, sinabi ni Oy na naiinip na si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa sobrang bagal na pag-imbrinta at pamamahagi ng national ID. Kaya naman ang paglalabas ng Digital National IDs ang alternatibong paraan ng DICT habang wala pang physical national ID mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Tiniyak din ito na makapag-deploy sila ng malaking bilang ng Digital National ID sa katapusan ng taong 2023. Ani Oy, marami nang nagrereklamo dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakatatanggap ng kanyang physical national ID. Wala naman anyang ibinigay na ultimatum si Pangulong Bongbong Marcos, kundi sila lamang ang nagtakda ng target na makapamahagi ng maraming national IDs. Sa ngayon, naka-access na ang DICT sa datos ng PSA na 80 milyong individual, kaya kumpiyansa ang DICT na bibilis ang kanilang paglalabas ng Digital National ID. Nilinaw naman ng DICT na tuloy-tuloy pa rin ang paglalabas ng physical ID mula sa PSA. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Melrose Manuel, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, DFA tiniyak na walang nasawing Pinoy dahil sa malakas na bagyo sa Libya. Ang detalye mula kay kapartner Cherry Light. Kapartner Cherry. Inumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino ang nasawi sa malakas na pananalasa ng bagyong Daniel na tumama sa bansang Libya. Ayon sa DFA, patuloy pa rin na nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa Tripoli sa mga Pilipino na kasalukuyang nasa Libya. Dagdag pa ng DFA, tinatayang nasa 1,100 Pinoy workers ang nasa Eastern Libya kung saan nasa kabuang 70 dito ay nakatira sa lugar na tinamaan ng bagyong Daniel. Kinumpirma din ng DFA na karamihan sa mga Pilipino na nasa Libya ay nagtatrabaho bilang nurses at clinical instructors. Sa ngayon, ang mga Pilipino nurses na nasa Libya ay patuloy na nagtatrabaho sa mga ospital doon. Inilipat din sa matataas na lugar ang mga Pinoy nurses ng hospital management. Aminado din ng DFA na pahirapan na rin ang komunikasyon sa Libya dahil hindi pa na ibabalik sa normal ang supply ng kuryente dulot ng bagyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, 66 na sundalo na nakipaglaban sa CPP-NPA sa Kabisayaan, pinarangalan. Ang detalye mula kay kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Pinarangalan ng AFP Visayas Command of Viscom ang 66 na sundalo sa ilalim ng 302nd Infantry Brigade at 303 Infantry Brigade sa kanilang katapangan sa paglaban sa CPP-NPA sa Central at Western Visayas. Kabilang dito ang 37 sundalo kung saan 5 opisyal at 31 enlisted personnel at 2 CAFGU active auxiliary ang ginawaran ng Gold Cross Medal. Habang 28 sundalo na binubuo ng 9 na opisyal at 19 na enlisted personnel ang binigyan naman ng Silver Cross Medal. Ayon kay AFP Viscom Commander Lieutenant General Benedict Arevalo, ang parangalan nagpapakita ng matibay na dedikasyon ng mga sundalo upang wakasan ang local communist armed conflict habang patuloy na itinataguyod ang kapayapaan at pag-unlad sa reyon. Kasabay nito, inimok ni Arevalo ang ilang natitirang miyembro ng CPP-NPA na isuko ng kanilang armas at magbalik loob sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Senator Gatchalian iginiit na kailangang lumikha ng mas malawak na batas sa halal para sa palakasin ang industriya. Ang detalye mula kay kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Nais ni Senador Wing Gatchalian na lumikha ng mas malawak na batas na sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng industriya ng halal sa bansa kasunod ng kakulangan ng umiiral na batas ukol dito. Ang batas na ito ay dapat magbigay daan sa mga lokal na negosyante na makapasok sa pandaigdigang merkado ng halal
at maaring magpalakas sa mga maliliit na negosyo sa bansa, sabi ni Gatchalian. Ang batas na ito ng halal anya ay dapat magbigay ng katiyakan na ang mga lokal na produktong halal ay sumusunod sa dietary requirements at Islamic lifestyle ng mga Muslim. Ang tinutukoy na batas ng senador ay poprotekta din sa mga mamimili mula sa pagbili ng mga peking produktong halal. Sa kasalukuyan, ang sertifikasyon ng mga produktong halal ay saklaw ng Republic Act No. 10817 o ang Philippine Halal Export Development and Promotion Program Act of 2016 na naglalayong isulong ang produksyon ng halal para sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, ang batas ay hindi nagdadala ng mga parusa laban sa mga negosyo na nagsasagawa ng panluloko at sinasabing nag-aalok sila ng mga produktong halal. Ang halal ay isang Islamikong konsepto na nagpapahiwatig ng isang produkto ay walang halong baboy at maaring kainin ng mga Muslim. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Troy Gomez Agulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, panukalang 2024 national budget nakatutok din sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ang detalye mula kay kapartner Admar Bilando. Kapartner Admar. Tiniyak ng Department of Budget and Management o DBM na nakatutok o kabilang sa prioridad ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon o 2024 ang programang pangkabuhayan ng mga Pilipino. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, ang 2024 National Expenditure Program o NEP ay nakasentro sa pagtiyak sa magandang ekonomiya na makatutulong sa pagkakaroon ng inclusive at pangmatagalang paglago na magbibigay ng magandang pamumuhay sa mga Pilipino ngayon at sa hinaharap. Dagdag pa ng kalihim, nasa mahigit 2.2 billion pesos ang inilang pondo para sa Integrated Livelihood Program ng Department of Labor and Employment o DILP o Department of Labor and Employment o DOLE na tututok sa mga disadvantaged worker, individual man o grupo. Meron ding 16.4 billion pesos na inilaan ang DOLE para sa kanilang livelihood and employment program habang 12.9 billion pesos ang mapupunta sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. May nakalanding 406 million pesos mahigit para sa Adjustment Measures Program para sa Safety Net program na susuporta sa mga proyekto at programang nagbibigay trabaho, kabuhayan at iba pang pangangailangan ng mga Pilipino. May panukalang 5.62 billion pesos naman para sa Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mahigit kalahating bilyong piso naman ang para sa implementation and monitoring ng payapa at masaganang pamayanan o pamana program para sa mga komunidad at socio-economic interventions. Sa Department of Agriculture ay may panukalang pondo na 1.35 billion pesos para sa aquaculture program. 210.9 million pesos naman ang inilaan sa Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement Program ng Department of Agrarian Reform. May mga programang pangkabuhayan din sa Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry at Department of Science and Technology. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal at Marvelando, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa uling detalyeng nasyonal, pagpasa ng Tatak Pinoy Bill, suportado ng Senado. Ang detalye sa pagbabalik ni kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Suportado ng mga senador ang panukalang Tatak Pinoy Act ni Senator Sani Angara na naglalayong mas mapalago ang ekonomiya, mapataas ang kita ng mga Pilipino at maibsan ang matinding kahirapan sa bansa. Matapos ang mga masusing pag-usisa ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa interpelasyon ng Tatak Pinoy Bill, agad na sa imailalim sa amendments ang naturang panukala. Sa kanyang pagdedepensa sa Senate Bill 2426 o Tatak Pinoy Act, sinabi ni Angara na iminamandato ng panukala ang koordinasyon at pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor upang masigurong matupad ang nilalayo ng Tatak Pinoy Act na maibilang ang Pilipinas sa mga bansang patuloy sa pag-unlad at may malakas na ekonomiya. Inahalimbawa rito ni Angara ang pinagdaanan ng bansang Taiwan, kung saan sa loob ng ilang dekada ayon sa senador ay nakilala sa reputasyong gumagawa ng mababang kalidad ng produkto. Gayunpaman, matapos pagsikapin ng gobyerno at ng pribadong sektor na iangat ang kalidad ng kanilang mga produkto at pasukin ang produksyon ng mga complex products na gawa ng Taiwan na umangat at ngayon ay isa na sa pinakamalaking manufacturer ng high-tech goods sa buong mundo. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.